Alright, maganda na ulit ang panahon dito sa Canada. Yan, tapos na tayo mag-winter. Back to summer na tayo. Alright. Yan. Susunduin lang natin si Liam. Alright. Right, susunduin lang natin si Liam kasi sa lalabas siya ng 4. So, yan, tagal natin din nag-vlog. Medyo tinamad tayo mag-vlog, pero sige, mag-vlog na ulit tayo kasi malapit na rin mga anak si Mrs. Alright. So, due date niya tong ang due date niya is June 11. Pero baka daw last week of May or first week of June. Baka last week of June. Mas maaga ng 1 week daw. Right, so abangan natin yun. Let's go. Let's go. Ganda ng araw. Damn. Sa Monday magkano tayo? Boboto tayo. So pwede na tayong bumoto. Ang election dito sa Canada. Medyo nakakapanibago kapag tumigil ka sa pagbablog. Pero nag-focus kasi ako ngayon sa Facebook eh. Kasi na-monetize din tayo sa Facebook, so doon tayo nag-focus sa mga kaka-reels. Hindi tayo masyado nag-upload ng video dito sa YouTube, pero I think it's time to upload again. Kasi gusto ko pag nanganak si Mrs., pag nanganak siya, nakasubaybay tayo lahat sa yung baby, i-video ko siya hanggang paglaki niya. Diba? Magkaroon tayo ng mga memories. Ganda ng panahon. Ang ganda ng araw ngayon. Masarap. Ito yung mga time na masarap nang gumala. Pero siyempre, goodness. What a beautiful day. Ganda. So it's summertime dito sa lugar namin, St. John, New Brunswick, Canada. Yep. Medyo worse yung ating winter. Pero diba, nakaraos tayo sa winter. Ano? Ganda ng araw, diba? So yun, ang dami nangyari from past 3 months. So kaya tayo natigil sa pagbablog. Kasi una, nawala yung ating delivery. So hindi na tayo nagde-deliver ngayon sa Amazon. Meron tayong ginagawa ngayon. Nagde-deliver tayo yung Temu. Yan. So nagpa-part-time ako dun. Ngayon, naghahanap pa ako ng full-time na trabaho. Kasi yun, although naman tayo, naka-EI tayo dito sa nung nawala yung delivery, naka-EI tayo, parang employment insurance. So kahit di ka nagtatrabaho, binabayaran ka pa rin. Pero hindi pa rin yun sapat para, di ba, kailangan pa rin nating humanap ng stable na trabaho. Stable na trabaho, ibig sabihin may mga benefits, may mga kailangan na natin yun kasi pag nanganak si Mrs.
Mga kulang-kulang 1 year yan magpapahinga sa bahay para mag-alaga ng bata. Although mayroon din siyang mga benefits na makukuha. Siyempre tayo, hindi pwedeng pa extra lang. Kailangan din natin kumuha ng maghanap ng permanenteng trabaho. So, yun. Ito lang naman, first time lang naman din na nawalan tayo ng full-time na trabaho, pero makakakita pa rin tayo itong mga susunod na buwan. Marami namang open, pero ang hinahanap ko kasi ngayon yung talagang mag-fit ako eh. Yung talagang i-enjoy ko talaga siya. Ayoko kasi yung mag-a-apply lang ako na mag-a-apply. Tapos hindi pala para sa akin. Hindi ko pala gusto. So, ngayon, naghahanap ako ng nag-a-apply ako ng trabaho na pwede sa akin. So, dito sa Canada ganyan. Marami kang pwedeng applyan, pero di ba? Minsan ako kasi hanapin ko na yung trabaho na sa tingin ko. Ako kasi pag nasa trabaho ako, nag-apply ako sa isang trabaho at natanggap ako, ano ako dyan, nagtatagal ako. So not unless na lang may hindi magandang nangyari, pero nagtatagal talaga ako sa isang trabaho. Yun, makakita rin tayo. Sa ngayon medyo tsaga-tsaga muna ako sa part-time. Nagpa-part-time lang tayo ngayon. Hindi naman mahirap mawalan ng trabaho dito, pero kailangan mo magtrabaho kasi yung bills mo, yung mga bayarin mo dito sa bahay, dito sa Canada, tuloy-tuloy. Ang dami. Mga bills, mga insurance, ang dami. Ang daming binabayaran dito. Kaya, yun. Medyo mahirap, pero kasama yun sa buhay sarap. Buhay sarap dito sa Canada. Ganda, maraming benefits, marami kang makukuhang, diba? Pero kailangan pa rin ng full-time na trabaho. Ayan. Ang importante yung yung hindi ka sumusuko. Mahirap pag nasa sa ibang bansa ka tapos sumuko ka. Yun ang pinakamahirap na part ng nag-abroad. Kaya yun, sa mga nag-abroad dyan, okay yung sumusuko pag ang kalaban dyan yung lungkot pero mahirap. Yun, apply lang. Malay mo makabingwit tayo ng magandang mapapasukan, diba? Pero for now, extra muna tayo sa pagdi-deliver. Yun. Post lang. Nagpo-post lang ako sa Facebook ko kasi yung Facebook ko kasi monetize yun So kailangan ko mag-post din. Sayang din pag pinabayaan ko. So dito sa YouTube, ipupush natin to. Ito yung gagamitin ko na mag-diretso na. Mag-video ko, diretso upload na to. Kasi madali lang makuha ang algorithm ni YouTube Si YouTube kasi kailangan mo lang din talaga mag-upload ng video ng 3 videos a day. Pero yun, laban lang tayo ng laban. Ako hindi ako sumusuko. Basta kaya ko. Hindi ako magpapakita ng kalungkutan o stress o ano man. Kakayanin ko yan. Yan ang kailangan ng isang pamilya. Hindi kailangan bumigay ang tatay. Kasi pag ang tatay ang bumigay, yun ang mahirap. Kailangan pinakaya lahat. So, yun. Canada. Masarap ang Canada. Pero syempre, dito kailangan mo ng stable na trabaho talaga. May benefits ka, kasi dito talagang tuloy-tuloy
tuloy-tuloy ang bayarin dito. Hindi tumitigil ang bayarin. Walang tigil ang bayarin. Right? Kaya sa lahat ng manonood ng video to, huwag kayong susuko. Tingnan nyo ako. Ako hindi ako sumusuko, hindi ako na enjoy nyo lang yung buhay. Enjoy natin yung buhay. Kami gusto na rin namin umuwi ng Pilipinas. Miss na namin yung mga magulang namin. Miss ko na yung tatay ko. Kasi hindi tagal kong di nakasama yung tatay ko. Yung nanay ni Elaine. Yan. Pag kami umuwi talaga, kami lang talagang susulitin ko yung oras na para sa amin, pamilya namin. Yun, tsaga-tsaga. Mahirap sumuko rito. Kailangan dire-diretso. Right? So, yun. Yun pa lang yung panimula ng aking video. So, magkikita ulit tayo. Alright. Peace.